Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sa mga kayong lapalop ng ating daigdig, ay hayaan nyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready ng matulog. Ayun po at hingin ko muna inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Patuloy po tayo sa ating topic. I think this is the second to the last day na i-discuss po natin ang Tai Chong or ating liver 3 point para sa mga iba't ibang klaseng mga health problems. At before we start and continue, hingin ko muna yung thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm. O sige, at ipagpatuloy na po natin ang ating topic about foot reflexology points. Ayun po, at itong presentation na to ay pinipare ko talaga kasi meron tayong visual aids. So syempre, ang pinakaunang point na ating diniscuss is ang ating Tai Chong or liver 3. So nakikita nyo rin po yan sa right side na meron pong dot na pula dyan. That's the LIV or liver 3. Yan po ang kanyang exact location at yan po ang ating isi-stimulate para ma-perform natin ang tinatawag nating Chinese acupressure or reflexology. Yung pinakauna mong gawin is syempre i-locate mo talaga ang proper na point, proper location po ng tinatawag nating Tai Chong or ang ating liver 3. Kasi maraming points po dyan. At pag iba po yung ma-stimulate mo, iba yung kanyang benefits na bibigay kasi iba naman yung point na yan. So, pinakauna po dyan is apply firm, steady pressure with your thumb for 15 to 30 seconds. So, nakikita niyo naman po sa picture na yan sa right side, di ba? Number 2, release niyo po. After 15 to 30 seconds or after 30 seconds, i-release niyo. And then, i-repeat mo siya for 1 to 3 minutes on each foot. So, 1 to 3 minutes mo siyang gawin. Okay? So, syempre, gawin mo siya siguro mga 3 times a day. Sa hapon naman, or before ka matulog, or sa kalagitnaan ng araw. Pwede mo gawin yan. Okay? So, meron kayong mararamdaman. A deep aching sensation is normal and indicates the movement of Qi. Pag meron po kayong sensation na naramdaman, ibig sabihin ay may gumagalaw po na energy dyan, or Qi. Use circular motion. So, hindi lang po press ha. Pag-press mo ng konti, halimbawa, mag-circular or counterclockwise ka. Pag-release mo, pagbalik mo, clockwise naman po. Parang rotation po. Para at least gumalaw po ang energy. Okay, so, promoting circulation and a smooth flow of energy. Yan po ang purpose niyan kung bakit nito i-massage. Aside from acupressure, pwede din tayong humanap ng trained or licensed na traditional Chinese medicine professional to achieve a deeper activation and enhance therapeutic effects. Para po ay ma-apply din pula nila yung advanced techniques like acupuncture. Ito po yung aming trabaho ng aking daddy sa clinic namin with the use of sterile needles. Okay, so meridian po ang ginagamit dyan, and on the right side is what we call moxibustion. So with the use of heat. So, sinistimulate din po ang area na yan. The heat warms up that particular region or particular point that creates the movement of the energy or the opening of the blockages. So, for the past few days, na-discuss na po natin yung mga topics about headaches, vertigo, wry face, depression, pain in the hypochondrium, abdominal distension, hiccup, redness, swelling and pain of the eye, lower extremities, weakness, numbness and pain, difficulty in walking. Ayun po, at syempre ang irregular menstruation, metrorrhagia, and metrostaxis. Ayun po, so may apat na po tayong i-discuss and I hope you guys will enjoy this. So yung Tai Chong or liver 3 is very, very effective pag meron po tayong mga problema when it comes to hernia. So hernia, ayun, nakikita niyo pong picture po sa right side. Yan pang different examples, a few examples of hernia. So occurs when an organ or tissue pushes through a weak spot in the surrounding muscles or connective tissue. So meron po mga organs na nagpro-protrude dahil po yung purpose kasi ng mga muscles is to protect that those particular organs. To protrude, they have to be strong, but because we have problems with of course the elasticity and the strength of the muscles, so hindi kaya po at nagpo-protrude po ang mga organs, and that's what we call hernia. So the most common type of hernia is called inguinal hernia.
So accounting for 75% of all hernias. So the most the most population that it highly affects are the men, mga kalalakihan po. They happen when part of your bowel protrudes into your inguinal canal. So yung bowel is part of your large intestines. Isa po yan na nagprotrude po siya sa ating inguinal canal, which is the passageway that runs down your inner thigh. Ayan po ang picture ha. So meron po dyan dalawang klaseng hernias na confusing. Yung tawag dyan is inguinal hernia. Yan po yung ating dinidiscuss ngayon. And ang second is ang femoral hernia. So ang femoral hernia is a less common type of groin hernia that occurs in the femoral canal. Ayan po sa right side ang picture na may na may circle na pula. So it which runs underneath the inguinal canal. So ang kanina is ang inguinal hernia, ito naman is ang femoral hernia. So iba po silang dalawa. Sa taas-taas medyo ng konti ang inguinal, ang femoral po ay nasa gilid mismo kung saan sa baba mismo ng inguinal canal. Ayan po. So fatty tissue may poke through. So pwede siyang fatty tissue pong lumalabas po dyan or nagpo-poke. Hindi siya lalabas kasi may balat naman, pero nagpo-protrude po siya or nagpo-poke po siya. So mas maganda po dyan ay stimulate nyo na po ang inyong Tai Chong or ang liver 3-point para po ay makakatulong. It can help a lot because sa aming clinic po ay usually needles ang nilalagay po ng daddy ko dyan at unti-unti pong pag hindi pa siya malaki talaga ang hernia ay makikita talaga ang pagpasok ng organ, parang bumabalik po siya. At medyo nag-strengthen din po ang muscles. Dahil iwasan po yung pag-protrude ulit ng organ na yan. So next po natin is yung umbilical hernia. Umbilical hernia, yan, umbilicus or ang ating navel o ating pusod, ayun, occurs when part of your intestines pokes through an opening in your abdominal wall near the belly button. Yan, near the belly button po siya. Or kung minsan po dyan mismo sa belly button po siya nagpo-protrude, o di ba? Most umbilical hernias are congenital, present from birth. So tingnan niyo po mayroon kayong mga kilala dyan, mga kakapanganak lang po at may protrusion po dyan sa kanilang area na yan. Ayan po, sila po ay meron pong umbilical hernia. So pwede niyo po, in fact, yung mga babies or mga bagong panganak at saka yung mga infants are very sensitive po sila. They react better sa reflexology or what we call the Chinese acupressure. So pwede nyo pong stimulate dyan, dandahanin nyo lang at wag talagang masira o wag talagang too much pressure po sa area na yan. I-massage lang po yung instruction, i-replay nyo lang po sa unang part. Yan ang gagawin nyo po sa mga bata, sa mga kapanganak lang po or mga medyo nasa siguro mga less than 1 year old or more. Yan po, stimulate po ang Tai Chong po nila at slowly po, kung hindi pa naman siya gaano ka seryoso, ay pwede na po yang makakatulong po yan sa pagbalik. Okay, so kasi ako mismo, witness po ako dito sa clinic namin. May mga pasyente po kami mga bata, makakapanganak lang, dinadala po dito dahil mga nafe-feel silang protrusion sa kanilang umbilical area. Ayan po, at thank God, sila po ay hindi na kailangan ng surgery. Ngayon, kasi Oriental acupuncture or ang ating method po sa Chinese traditional medicine po are very effective din po, pero hindi siya tested and proven based upon Western medicine side. So another type of hernia is the hiatal hernia. So makikita niyo po sa right side, ayun po yung mga normal na diaphragm, merong weak diaphragm. So once na hindi po yung diaphragm natin is weak, ayun, magpo-protrude po yan, merong protrusion po dyan. So another common type of hernia that can be acquired during your lifetime. So habang tayo umiidad, yan po ay nagiging pwede natin ma-acquire yan anytime within the development years. So it happens when the opening in your diaphragm, where your esophagus passes through, it widens, and the top of your stomach pushes up through the opening in your chest. Ayan po, so meron po siyang, dahil weak po, ay may mga protrusion po dyan, especially sa stomach and of course sa esophagus at sa diaphragm. Yan po yung mga involved na mga organs po dyan. Ano ba ang mararamdaman natin pag meron tayong hiatal hernia?
So the stomach bulges through an opening in your diaphragm. Nagbo-bulge po ang stomach. Okay, this is a very common condition, especially as you get older. So habang pala tayo tumatanda, mas malaki ang risk na magkakaroon tayo ng hiatal hernia. Okay, so it doesn't always cause symptoms. But when it does, they usually related to acid reflux. Ayan po, sino sa inyo dyan yung may mga sensation kung minsan na feeling ay bumabalik po yung acid, parang nagre-reflux po yung acid. Ayan po, so pag meron kayong mga symptoms na ganyan, so at saka meron kayong ma-feel something na may nag-protrusion dyan sa stomach area nyo dyan, hindi naman siya siguro palpable talaga, pero pag ganyan, pwede na kayo mag-start na i-stimulate po yung Tai Chong liver 3 point. At yan ay slowly makakatulong po yan, makaka-recover po kayo dyan. As long as hindi pa po talaga malaki ang damage or ang hernia dyan. So sa lahat po ng mga hernias na ating na-discuss, at meron tayong walang na-discuss kasi syempre yung ating focus naman po dito is yung point na tinatawag nating Tai Chong. So just in case na meron kayong diagnosis from the doctors or may na-feel po kayo na somehow related po dyan, there's no harm naman po na i-stimulate nyo or gawin nyo ang foot reflexology sa area ng Tai Chong. Ayun, so I hope na may na-learn po kayo. Abangan nyo pala bukas mga masters at mga ka-G. Last day natin bukas about Tai Chong. May mga problems po tayo concerning mga babies na makakatulong talaga ang Tai Chong. So mamaya meron tayong 1 o'clock PM in the Dayag. Kita-kits tayo sa Bahay Kulit ng Premier Marathon. At meron tayong 4 na mga host mamaya after that. Naku, ang bilis ng oras, no? Hanggang dito lang pala tayo mga masters, mga ka-G. This is G, the green girly cutie patuti iguana. And of course, your one and only Master Worm. Maraming salamat sa inyong lahat. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. God is great. Yahoo!